Magandang umaga po, Sir Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chat sa mga kababayan natin. Magandang umaga po. Salamat na marami muli. Chairman George, nagbigay po kayo ng exemption para po sa 4Ps, AIX at TUPAD at AKAP dito po sa election ban na ito. Ano pong dahilan po ninyo, Chairman? Sir Ted, una muna po noong nakaraang linggo rin, nakapagbibigay na tayo, nakapaggawad na tayo ng exemption sa ating pong DOH at sa ating din pong Department of Labor and Employment. Ngayon po, pagkatapos po nyo, nag-file naman itong DSWD at alam nyo po, dalawa lang po kasi ang pagpipilian natin. Absolutely iban ang lahat ng mga ayuda ngayon darating na 45 days before the election o bigyan natin ng pagkakataon na makapamigay ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan pero mag-i-impose tayo ng napakamahigpit na mga restrictions o kondisyon na kinakailangan susundin ng DSWD. Sapagkat Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, alam nyo po, sa bandang huli, ang DSWD kasi naman talaga ang magpapatupad nito at magsisigurado na ito ay hindi maaabuso ng kahit na sinong politiko, kandidato man o yung mga opisyal ng pamahalaan. So, Chairman George, kaninyo, DSWD ho naman, no? In this case nga po yung under their yung programa nila. Tupad for DOLE, right? Okay. Tama po, Sir Ted. So, meron kayong guidelines. Anong basic po dito? Ano ang bawal po, sir, dito po sa inyong pagbibigay ng exemption pero may condition? Ano po ito? Personally po, ang ating nilagay, sinulat ko handwritten. Number one, strictly kinakailangan ma-observe ng DSWD. Una, absolutely no politician o kaya naman kandidato present during the distribution ng mga ayuda in whatever form, name o kung ano man po ang designation niyan. Number two, sabi po kasi ng kalihim ng ang ating sekretary ng DSWD na meron silang ginagawa na guidelines na striktong ipapatupad ang pagdidistribute ng mga ayuda na to. Gusto po namin mag-submit sila sa amin ng guidelines na yan. At number three, dapat strictly observe ang implementasyon ng guidelines na yan, hindi lamang ng DSWD, ng personnel, officials nito, kung hindi mga partners po niya. Anytime, Sir Ted, ito po ay warning, anytime, pwede namin i-withdraw ang exemption na yan na ibinigay namin sa DSWD. And take note din po, yung initial po kasi nilang pina-approve sa amin o yung hininga ng exemption ay parang napakaliit na amount lang. When it comes to AKAP, Sir Ted, parang 844 million. Doon po sa AIX, more or less, yan po ay 6 billion. Pero yung AKAP na laging pinag-initan at laging contentious, yan po medyo 844 million lamang. Ibig sabihin, nangangahulugan, sure tayo na meron pang susunod na request for exemption. Kaya ang sa amin, kinakailangan ayusin nila yung distribution dito sa 844 bago kami makapagbigay muli ng dagdag na exemption dun sa iba pang isusunod nilang i-request. Okay, so ang sinasabi po dito, ang violation lang dito po sa sinasabi pong exemption na ito ay kapag meron ng pagginamit sa politika. Ano po, pag ginamit nga, may papel dito na anumang mga markings o presensya noong kandidato. Tama po, Chairman? Tama po, Sir Okay, Ted, sapagkat sa bandang huli po, ang polisiya at Okay. paano ito i-distribute ay nasa DSWD. Okay, sige. So, ano po ang penalty dito? Opo, tsaka na muna yung kandidato. Penalty po sa DSWD kung sila pumayag na mangyari po yung pinagbabawal na iyon. Nung isang araw lang sa pakikipagtalakayan natin sa mismong opisyal ng DSWD magmula sa kalihim at mga subordinates niya, maliwanag na maliwanag, in-emphasize natin, election offense po kasi yan, Sir Ted. 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong, hindi pa kasama dyan yung administrative liability ng mga opisyal ng pamahalaan na magkakamali at hindi susunod sa patakaran na nilagay po natin doon sa ginawad natin na exemption. Administrative liability noong tauhan ng DSWD o sino man taong gobyerno na nagpahintulot nito? Tama po, Sir Ted. At yung po yung sinasabi natin, naniniwala naman po tayo ng mga professional lahat. Yung ating mga social worker, yan po ay may mga lisensya at hindi nila papayagan na magkamali at madungisan itong mismong magandang proyekto po na ito. Pero at the same time, syempre in-emphasize din po natin sa mga opisyales mismo ng departamento na dapat naman protektahan nila yung mismong programa na ito na again, ito po ay 45 days lang naman yung prohibition at yung exemption na ginawad natin at sana po yung sa 45 days na yan, maipakita nila
na magiging maayos naman itong kanilang magiging distribution. Administrative penalty, sino ho ang maghahain nun kontra doon sa empleyado ng gobyerno? Kahit po kami, Sir Ted, pwede po kami mismo at yung criminal liability din, Sir Ted, kami rin po yun. Election offense po yan eh. Abuse of state resources kung sakasakali at therefore yan po ay nakalagay mismo sa ating Omnibus Election Code. So yung pong taga-DSWD o taong gobyerno, hindi siya kandidato ha? Opo, meron siyang criminal liability rin. Yes po, Sir Okay, Ted, and sige. administrative Opo. liability. Okay. Yung kandidato po naman, opo, regardless po sa posisyon na tatakbuhan, ano po ang kanyang kakaharapin? Sir Ted, napatunayan na namin itong nakaraan. Nagtanggal kami ng mga governors at mga mayors dahil sa maling paggamit ng pondo ng sambayanan, lalo na ng mga local government. And therefore, ito po ay ground for disqualification. At the same time, ito rin po ay isang election offense para po naman doon sa mga kandidato rin. And so, ito po yung warning muli sa kanila na wag po nila kami susubukan sa bagay na ito. Okay. Chairman, kailan po magsisimula yung ban? Ito po, base sa ating Omnibus Election Code, ay 45 days before the election. Kasama po din dyan, Sir Ted, ang Public Works ban eh. So, ayan po ay 45 days before the election. So, sa usapin po ng 45 days na iyan, kailan po ang petsa niyan? Kung May 12 po ang ating halalan, ito ho ba'y campaign period for national? That's party list, 45 days, that's February po ba ito? Hindi po. Pagka po 45 days, Sir Ted, dyan po ay technically parang local start po ng local campaign. Yan po ay magsisimula sa March 28. At ang start naman po ng national campaign ay February 11. Kung makikita nyo, Sir Ted, yung batas merong may disconnect. May problem sapagkat yung batas nagpe-prescribe ng 45-day period ng campaign pero yung pong kampanya sa national ay magsisimula, sabi rin ng batas, 90 araw bago ang eleksyon. So meaning to say, yung prohibition ay hindi pa applicable sa 90 days, so yung mismong kalahati ng 90 days at magsisimula lang ang prohibition doon sa kalahati ng 90 araw which is 45 days. So, March 28 pa ang simula ng ban para po dito sa paggamit ng mga ayudang ito sa pamumulitika? Yes po, Sir Ted. Okay. Yan po yung nakalagay sa ating batas. Pero Chairman, with all due respect, talaga bang hindi makapaghihintay ng 45 days itong mga taong ito? Ano ba ang problema kung nag-ban na lang kayo sa loob ng 45 days? Siguro ho naman, di ba? Ganun ba talaga ito? Itong akap na ito, kaimportante na kasi maaari ka siguro, yung 4Ps tuloy-tuloy lang po iyon kasi it's an ongoing program. I mean, logically, di ba? Maaari sabihin natin, yung IX, pwede siguro kasi nga in crisis, namatayan, etc. Pero yung akap, ano ba ang logic doon? Ba't di sila makapaghihintay ng 45 days man lamang? Ano po ang inyong wisdom doon, Chairman? Apo. Ako, Sir Ted, I absolutely agree sa'yo. Sana nga po yung batas natin, hindi lang yung 45 days, dapat po pagsimula na sila ay kandidato na, national man at saka siyempre sa local. Kasi technically, para mangyayari, yung mako-cover lang talaga yung mga local candidates. Pero merong national candidates, hindi mako-cover dahil lang doon sa gray area na yon ng batas. Wala naman po kami magawa, Sir Ted. Siyempre, ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas. Siguro nga sa bandang huli, sa executive side, sa executive department, yung paglilimit nito dahil nga sa kami naman, limitado lang din ang pwede namin gawin under our jurisdiction. Hindi po. I mean, under your jurisdiction, di ba, kinakailangan humingi ng exemption sa inyo ang government agency sa pagpapatupad po ng mga programa, whether infrastructure yan, very important po, no? Kung yan talaga yung napaka-importanting proyekto po na kapakinabangan ng taong bayan or programang ayuda. So kung meron naman kayong puder na hindi pagbigyan yung hinihingi ng DSWD, di ba? Okay, sige. So ako halimbawa, sige, Mr. Rex Gatchalian, bigyan ko sa iyo yung 4Ps. Okay, yung AX, yung AKA po nyo nang isama yan, hindi exempted yan. Bakit po? Who decided na lahat sila exempted na? Kayo ho ba yung chairman o ang commission? Opo, Sir Ted, ang una po muna, ang talagang nakalagay kasi sa batas lang, ang prohibition ay during the 45 day period
before the election. So meaning to say, ang COMELEC ay hindi pwedeng mag-extend ng prohibition beyond Opo. the 45-day period. Okay, so number 2 naman, nasa akin po yung authority dahil binigyan po ako ng en banc resolution to decide whether to grant absolutely or to grant on a limited sense yung mismo or to ban absolutely yung mga social services na yan na nakalagay mismo sa request sa atin ng DSWD. Katulad po halimbawa, Sir Ted, noong AIX, ang en banc mismo nagdesisyon po kami na ang AIX ay absolutely prohibited 10 days before the election. Yung po kasi, ito po kasing AKAP, Sir Ted, ay bagong programa, bagong proyekto. Wala pa ito dati. Pero yung AIX nandito na sa atin dati kahit nung nakarang eleksyon. Kaya po ito ay ban absolutely 10 days before the election. Yung AKAP, pinag-iisipan pa po namin yan sa kasalukuyan. So yung AIX po, may ban na ito 10 days before May 12? Yes, Sir Ted. Bawal na bawal po ang distribution. Kahit pa nag-issue tayo ng exemption, ang exemption will not cover the 10-day period before the election. Yung AKAP, wala pang desisyon doon? Wala pa po kasi nga po, hinintay din namin yung approval ng budget dahil nung po nag-request naman yung DSWD, hinintay pa rin nila yung budget, baka nga kasi biglang tanggalin. So ano naman ang hihingi nila exemption sa atin? At the same time, ano naman yung aming absolutely prohibit kung wala naman palang ganung programa sa national budget. Pero ngayon po kasi sa laman ng balita, para ang dating nga po, yung AKAP kasama sa mga binigyan ng exemption until election day. So sa ngayon, yun ang kanyang estado. Until election day. Yes po. Okay, sige. So going back to my Yes, po, going back to my question po, Chairman, I hope you don't mind me engaging you on this issue. Kayo ang binigyan ng poder ng komisyon to decide on this matter. So ulitin ko lang, bakit ho ba pumayag kayo na ma-exempt itong AKAP hindi naman siya matter of life and death? Kasi kung babasahin mo yung kanyang mismong yung guidelines muna, itong original ng DSWD at pinahigpit ngayon siguro po na guidelines, ito po ay hindi naman po ikamamatay ng Pilipino kung hindi siya makatanggap nito. Ano ba logic talaga dito? Ano po ang inyong logic? Ba't nyo pinagbigyan itong AKAP? Pero Sir Ted, tungkol do sa logic muna, tungkol sa programa, kung ano ba ang kadahilanan, talagang dapat ang sumagot niya ng DSWD kung bakit may ganyang programa. Sa part po ng komisyon, una, respeto natin po yung mismong poder, katungkulan ng DSWD bilang ahensyang tagapagpatupad po nito. Hindi para i-replace ng COMELEC yung aming pong desisyon, diskresyon, doon sa diskresyon ng DSWD. Kung paano yan mapapatupad ng tama, kinakailangan si DSWD ngayon ang ating sisingilin sa bagay na yan. At siyempre yung katulad po namin sa komisyon, binigyan kami ng sitwasyon o absolutely ban, wala na, hindi natin pagbibigyan sa 45 araw o pagbigyan natin, pero meron tayong mga i-implement na kondisyon. So more or less, doon na lang po tayo pumunta sa may bibigay tayong kondisyon upang hindi naman po makaapekto sa mga kababayan din natin na nangangailangan, Sir Ted. Kasi nga, yung pagdidesisyon kung sino nangangailangan o hindi, talaga naman pong aaminin natin, wala po kaming poder doon o wala kaming diskresyon. Pero ang DSWD, kinakailangan managot sa amin sa bagay na to. Okay, Chairman, kumamarapatin po ninyo itong aking next question. Baka lang po kasi sa pananaw po ng iba, no? Ang akin po naman dito, nagpapasintabi ako. Chairman, hindi kaya kayo kinausap dito ng ilang mga mambabatas at may kasamang banta na pag hindi ka pumayag, pa-i-impeach ka, guguluhin ang buhay mo? Ay, wala po. At Diyos ang aking saksi, Sir Ted, wala pong kumakausap sa akin, sa kanila, sa kahit na. Ako po ay nakipag-usap kay Secretary Rex Gatchalian at yung buong pamunuan ng DSWD sapagkat gusto ko pong ipahayag sa kanila yung sentimiento ng Commission on Elections na sabi ko po, Sir Ted, sa katotohanan lang, hindi po magiging balakid naman ng COMELEC para naman po sa pagtulong sa mga kababayan natin na mga may hirap. Talaga naman pong tayo naman ay sama-sama sa bagay na yan, sa adhikain na yan. Pero sinasabi rin natin na ayaw naming masisir na kapag ka naman biglang hindi kami namigay o nagpabigay, ay bigla na lang tayong taatakihin ng ating mga kababayan. Kaya naman, balancing of interest, again, ang responsibilidad ngayon nasa DSWD, sa kanila ngayon mga kamay nakadepende yan, pero kami po ay magmamatsyag, kami po ay tatanggap ng mga reklamo, kami po ay tatanggap ng mga komento, obserbasyon, at anytime, Sir Ted, anytime, before the 45-day period
pwede po namin withdrawin yung binigay namin exemption sapagkat nakita namin hindi pala maayos yung guidelines na ipapatupad nyo. Number 2, yung sinabi natin walang distribution, absolutely, na merong politiko o kandidato hindi masusunod, sorry na lang. We can always withdraw that exemption. Okay, ano po ang mga kinakailangang ebidensya na maaari pong magbigay sa komisyon ng motu proprio? Pwede ba ito motu proprio sa inyo pong komisyon na imbestigahan itong paggamit po sa mga programang ito sa pamumulitika? Ay, opo. Ako po yung DSWD, halimbawa. Hindi ko naman po gustong tapakan ng kanilang diskresyon. Kung ako po sa mga distribution nila, halimbawa, total na bawat bayan po yan, ako po iimbitahan ko ang local COMELEC namin upang ang local COMELEC mismo ang makasaksi na walang politiko during the distribution habang tumatanggap yung mga kababayan natin. At least pagpapakita yan ng good faith, at least masasabi natin, Sir Ted, na at nasaksihan mismo ng taga-COMELEC na wala namang talagang nasunod yung mga patakaran na nakalagay mismo doon sa exemption na na-issue po natin. Okay, sige po. So Chairman, ano lang dito, paalala, kasi itong DSWD, mga programa, tupad, DOLE, national ito eh. Yung pong mga LGUs, may kanya-kanya rin sila na mga ganito pong ayude. Ano po ang inyong babala po sa kanila? Ay, kinakailangan po kayong kumuha sa amin ng exemption. Meron po kami dinisqualify, mag-asawa, dyan sa may bandang Bicol Region, Sir Ted, na kung saan namigay po sila ng suporta, tulong, pinansyal sa ating po nakatatanda na dapat naman talagang tulungan. Inaamin naman natin. At doon sa mga may kapansanan at mga pedicab drivers, Sir Ted, kaya lang, hindi po sila kumuha ng exemption sa COMELEC dahil hindi naman daw po kinakailangan ng kumuha ng exemption. Ano po ang hinarap po nila? Disqualification at ngayon ay may kasong kriminal pa. So yun pong ibig sabihin natin, Sir Ted. Kahit po yan ay inyo sa local government, wala pong exempted dyan automatically. Kinakailangan ikuha ng lahat ng exemption when it comes to social services, national man or local. Opo, meron po ditong isang lalawigan sa norte na ang estilo po nung official doon, yung contractor niya sa mga public works project ang namimigay ng ayuda at the time. This time nga ho tuloy-tuloy yan hanggang eleksyon na. Kapag po ganon, paano kaya ang magiging galaw at kilos ng gusto magreklamo? Ang kanyang kontratista sa public works ang tagapamigay nung ayuda. So definitely hindi sa bahay ng anyway, pag ganon na may mga dami sila, paano kaya yon? Sir Ted, kung ayuda po ang pinamimigay ng kontratista, teka po muna. Ako pananagutin ko ang DSWD sa ganyan. Bakit naman ang namimigay ng ayuda ay yung mismong kontratista? Samantalang maliwanag na maliwanag sa ating lahat na ang ayuda ay pinamimigay mismo ng social workers at nakadepende yan, yung criteria kung sino ang pamimigyan, doon sa kanilang matagal na, institutionalized na nga yan na nakaset up na criteria ng pagpili. Opo, Chairman, hindi po. Chairman, pinalalabas pong ayuda, but basically po, pera nung incumbent at ngayon po re-electionist, at pera nga ito na pinalalabas pong ayuda. Kumbaga, simply, parang vote buying na Ganun po nangyayari. Nangyari na po ito last election actually, kaya siya nanalo. First term niya. Tama po, Sir Ted. Go ahead po. Papunta po talaga ako doon. At sabi ko nga po, kung iyan naman ay galing sa kanyang bulsa, pinapalabas lang na saan namimigay nito. Pero in reality, yan yung porsyento ng mismong politiko. Vote buying po yan. Ang vote buying po ay pwedeng makumit hindi lamang ng kandidato, hindi lamang supporter ng kandidato, kahit contractor ng kandidato. Lalo pa yung mismong kinakampanya niya ay para doon sa kandidato. So yan po, Sir Ted, pinatunayan nga po namin ng Barangay SK elections. Alam niyo naman po yan, 7,500 ang aming pong na-issue na show cause orders, 253 ang hindi namin pinaproklama. At the same time, ngayon, ang dami pang humaharap na kaso ng vote buying. So sana po, maiparating sa amin yung lahat ng impormasyon na yan. At yun naman po yung commitment natin. Lagi po kami nag-a-action. Kahit na walang masyadong ebidensya, kami ang mga ngalap ng ebidensya. Okay, sige po. Well said. Salamat po, Chairman. Meron lang pong tanong na pahabol si Chacha. Ito na nga po, Chairman. Premature campaigning na nangyayari po ngayon. Kayo mismo, kitang-kita nyo po, sandamakmak, itong mga tarpaulin, billboard sa mga expressway, maging sa social media, sa mga radyo at TV, itong patalastas ng ating mga kakandidato sa 2025 elections. Dito lang po sa EDSA, wag na tayo lumayo. Kaliwat kanan po ang mukha nitong mga tatakbo. Wala na po ba talagang magagawa ang COMELEC dito?
talaga pong sadyang kahit po ako personally medyo disappointed ako at sabi ko nga, tiba po nung mga nakakara, sabi ko hinay-hinay naman sa mga kandidato, medyo konting pagtitimpi. Kaya lang po talagang yung gray area na yan ng ating batas nakakailanganin ng pagbabago, pagsususog ng pagbabago sa batas na nagsasabing sila ay hindi pa kandidato, aspirants lang sila at darating pa lang ang pagiging kandidato nila sa February 11 sa national position at March 28 sa local position. So ibig sabihin nakaka-on siya, malaking problema po ito. Sabi ko nga po nasisisi ang COMELEC, pero paano po magagawa namin ang batas natin, yung Section 14 ng Republic Act 9369, Automated Election Law, ay nagsasabing talagang kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period. And therefore, sabi po ng Korte Suprema, sa kaso ng Peñera versus COMELEC, wala daw pong premature campaigning. Yan po yung nakita nilang butas. Wala pa po kaming kapangyarihan. Sir Ted, Ma'am DJ, in fact, papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC yung election period pagdating ng Enero 12 sa susunod na linggo pa lang. Ngayon po, wala po kaming power pa under the Omnibus Election Code. Yun, hindi mo nga pwedeng pilitin sila chairman dyan dahil hindi naman sila, di ba? Hindi sila susunod sa batas kasi umabot na ng Supreme Court yan. Anyway, so chairman, ito po lamang ang ating pong simula ng ating ugnayan habang papalapit na pong halalan. Chairman, kami po'y laging mangi-istorbo sa inyo. May tanong lang po dito, itong isa naming viewer po, kung mamarapatin nyo, Chairman. Chairman, kung kayo po ay dumadaan sa mga highway o maging sa EDSA at nakikita nyo po, ang lalaki po ng itong mga billboard ng mga kandidatong ito, kayo ho mismo personally, iboboto nyo ba sila? Ay, ako po para sa akin, ako po personally, hindi po, pasensyahan na po dahil para sa akin, kahit pasabihin na natin, Sir Ted, na pinapayagan yan at allowed naman yan, sabi ko nga po, konting pagtitimpi dahil hindi naman lahat ay nagugustuhan yung mga asal at ugali natin. Sa akin pong palagay, kasi Sir Ted, 90 araw po ay mahaba na at ang 45 araw din naman ay mahaba na. Total naman may social media naman ngayon bilang paraan din ng pangangampanya. Alam niyo po, baka mag-cause pa yan ng aksidente yung pagkakalalaki po nating mga materials. But the same, this is a free country. That is what the law provides. So be it. Ang sa akin lang po, personal ko lang po yon na opinion. Okay, so Chairman George, mabuhay po. Salamat na marami at muli kaming tatawag para mang-istorbo, Chairman, ha? Maraming salamat po, Sir Ted. Ang DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you, Chairman George Garcia, COMELEC.